So may na-discover ako dito sa bahay ng amo ko. Magandang umaga. Umaga na naman guys. Panibagong araw na naman. Ilang buwan na lang matatapos na ang 2 taon ko dito sa abroad. Konting pagtitiis na lang makikita ko na rin ang pamilya ko. Pero sa ngayon magtatrabaho muna ako. Para magampanan ko naman ang trabaho ko dito at pinunta ko dito. Bawal ang tamad. Yan ang motto ng isang mga OFW. Bawal ang tamad. Kailangan mong kumayod para may maipon ka para sa kinabukasan ng pamilya mo. At para naman matupad ang pangarap mo para sa pamilya mo. Ganun nga siguro talaga. Kailangan natin magtrabaho para matupad ang mga pangarap natin sa buhay. Kumayod, swerte na lang kung pinanganak ka ng mayaman. O diba? Kaso hindi ako pinanganak ng mayaman, mahirap lang. Pero masayang-masaya ako na ipinanganak akong mahirap. Kasi kung pinanganak akong mayaman, malamang hindi ko mararanasan lahat ng mga naranasan ko sa buhay. Hindi ako maging matatag, hindi ako magiging matapang. At lalong hindi ko kakayanin ng lahat. Katulad na lang ng mga ganitong trabaho. Naku, bibihira ka na makakita ng mayamang naglilinis ng bahay. Sa panahon na to, naku, ang mga mayayaman ngayon, hawak na lang nila gadget nila. Wala na lang sila ibang alam na gawin, kundi humawak ng mga gadget nila. Pero tayo mga mahihirap, hindi pwedeng hahawak tayo ng gadget. Kailangan natin kumayod para mairaos ang buhay natin sa araw-araw. Yan siguro talaga ang pinagkaiba ng mga mahihirap at mayayaman. Minsan hindi ko maiwasan mag-isip, kaya ng mga mayayaman yung trabaho natin. Yung hindi tayo mahawak ng gadget. Yung maghapong walang gadget kundi trabaho lang. Kuskus dito, kuskus dyan. Map dito, map doon. Yung mismo ginagawa talaga natin. Kasi alam ko mga mayayaman, sanay talaga sila sa marangyang buhay. Katulad ng pa-cellphone na lang sa maghapon. Gimik doon, gimik dito. Yung walang iniisip na, ay kailangan ko maglinis. Ay kailangan ko magluto. Ay kailangan kong alagaan si ganito. Diba? Kasi itong trabaho natin hindi madali. Lalo na't wala tayo sa poder din ng pamilya natin. Isa rin to sa naiisip ko. Paano ko ang mga foreigner, sinubukan din nilang mamasukan sa lugar natin. Gawin yung trabaho na ginagawa natin. Kaya rin kaya nila. Gawin nila yung paglayo sa pamilya nila. Katulad ng ginagawa natin. Kaya rin kaya nila. Kasi tayo, ang tingin ng mga Arabo sa atin, tingin na sa atin ng mga foreigner na amo natin. Strong woman tayo. Kasi kaya natin lahat. Kaya natin ang gawaing bahay. Kaya din natin gawin yung pagiging electrician, tubero, tagalinis ng aircon, car wash boy, car wash girl, ganyan. Tagabuhat ng mga bigas, tagabuhat ng mga mabibigat na galon na may lamang tubig. Diba? Kaya nga tinawag tayong strong woman ng mga amo natin. Kaya rin kaya nila yun. Napapaisip lang ako, kayo naiisip na rin ba yun? Sana parehas tayo na naiisip. Ayun nga, dito sa bahay ng amo ko, wala namang ibang routine, kundi ako lang talaga mag-isa. Nililinis ko yung mga dapat kong linisin. Katulad niyan, wala na naman akong kasama. Ako na naman mag-isa. Nililinis ko dito ang CR ng amo ko. Araw-araw nililinis ko yan. Lalo ng powder area nila kasi nandyan lahat ng makeup nila. Nililinis ko. Pati mga supply nila. Mga hibla ng buhok nila inaalis ko sa supply nila. Lahat ng mga kalat nila sinusunod ko. Pati mga tissue. Kaya rin kaya nila yan. Siguro kung makikita mo yung kalat nila, kung ako, iisipin ko, malulumo talaga ako. Yung bang, kaya ito linisin, sobrang kalat. Diba? Yung unang dating ko dito. Sko, ang tagal kong natapos maglinis. Kasi nga, sa sobrang dami ng kalat, kahit pader, may mga nakasulat na Crayola. Sabi ko kung isang araw ko lang ito lilinisin, matagal bago ko matapos. Kaya nung nilinis ko tong bahay na to, siguro mga 1 linggo, 2 linggo ko ito napakintab. Kasi buong pader nilinis ko rin talaga. Kasi ang dami-dami talagang agiw, alikabok, sulat sa ballpen, Crayola. Alam mo yun, ang puti-puti pa naman ang pader nila. Tapos may sulat lang ng Crayola. Diba? Nakakapagod talaga itong bahay ng amo ko. Kaya iniisip ko, paano kaya nila ito malilinis? Kaya nila, kung sila lang. Kayo, napaisip din ba? Nung unang dating ko nga dito hindi ko maiwasang mag-isip. Baka sobrang dinumihan nila yung bahay nila para maglinis ko talaga ng maayos. Makita talaga nila kung marunong talaga ako maglinis ng bahay. Kasi nga, dito sa abroad, lalo na kapag di trabaho mo dito, 3 months o observe ka nila. Kapag nakita ka nila na hindi maganda o hindi ka marunong maglinis ng bahay, naku, pwede ka nilang ibalik sa agency. Kaya kinalingan ko talaga. Kasi nga, kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Kailangan ko makaipon para matupad ko yung mga pangarap ko sa pamilya. So may na-discover ako dito sa bahay ng amo ko. Matagal ko na rin tong problema dito sa CR ng amo ko. Tagal ko na tong problema. Ewan ko ba't nagmukha tuloy akong tanga. Tingnan nyo. Ayan, so ito yun. Ito yung problema ko. Dati hirap na hirap akong dukutin to. Gumagamit pa ako ng matulis na bagay para madukot siya. Di ba siya nga? Tapos ngayon, naglilinis ako itong area na to, nililinis ko to. So ngayon, meron ako dito, dati din na-curious din ako dati dito, para saan to? Nakikita niyo yan? Ayan. So yan, di ba? Hindi ko kasi alam ko para saan to, so hindi ko siya ginagalaw kasi baka mamaya meron ako mapindot or something. So ito talaga problema ko noon pa. Tinutusok ko to ng kutsilyo para mahugot lang mapataas kasi minsan nagiging, ko dito, tubera, yan, ganyan. Sinusundot ko yung mga buhok dyan sa ilalim. So ngayon may discover ako. Ganito lang pala siya, para umangat to. Ganito lang pala gagawin mo. Ayan ha, tingnan nyo ha. Wait lang, layan natin ng konti.
O, di ba? Siya nga talaga. Siya nga. Ngayon ko lang talaga nalaman. Di ba? Ulitin natin para ano, para makita nyo. Kala nyo niloloko ko kayo, ha? Ayan, ha? Ayan, pinindot ko lang to. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. O, di ba mga? Guys, syunga nga talaga ang ate nyo. Ngayon ko lang nalaman. Grabe. Wala kasing ganito sa bahay. Tanga-tanga lang. Ganun pala yun. Sinusungkit ko pa ng kutsilyo noon. Sabi ko, paano kaya ito matatanggal? Ang hirap-hirap. Ganyan. Kasi gusto ko nga, barado nga kasi. Gusto ko linisin. Gusto ko po, ito lang pala yun. Ito lang pala ito. Ikaw lang pala ang sagot sa lahat ng aking problema. Oh, ayan. Umangat na siya. Diba? Oh, may natutunan ba kayo sa akin ngayon? Kahit ako may natutunan ako sa katamahan ko. Nakakatawa. Nakakaano. Oh, diba? Amazing! Amazing! Yun lang, share ko lang. Baka kasi parehas ko kayo, walang alam sa ganitong ano, diba? So, ayan, naturo ko na sa inyo. Ito lang po pala ang paraan para maiangat ko. Kung ganito yung inyong lababo sa inyong CR. Ayan, ewan ko lang sa iba. Ay, halos parehas. Halos parehas lang siya, guys. So, ewan ko lang talaga sa inyo kung parehas. Kung may ganito kayong lababo, ganito, may nakikita kayong ganito, at gusto nyo itong buksan, so yun lang po pala. Ipupush nyo lang siya ganito. Pababa. O, diba? Ayan, umangat na siya. Ayan. Oh, well, sana may natutunan kayo. Enjoy!